Hey everyone, today I'm going to discuss with you a lesson from the CRI 174 Special Crime Investigation 1 with Legal Medicine. Lesson title is Crime Scene Documentation and Recording. Learning targets. At the end of the module, students will be able to distinguish the basic concept of crime scene search and classify the procedures in crime scene photography. Crime scene search. The ultimate purpose of the search is to collect associative evidence that links a suspect to the crime or victim. The type of terrain usually determines the search pattern used. Start the search for evidence with probable access, escape routes. Weapons and tools are frequently discarded along these routes. And be sure to look in other unusual places such as the refrigerator or bathroom. Pay special attention to any areas or objects that seems to have received attention from the criminal. During the search, notes should be taken about the location and condition of anything found. Objective of the crime search. First is to systematically look for physical evidence that may prove useful in establishing the crime has been committed. So, ang first daw is to systematically look for a physical evidence. Maong ginabuhat ang crime search is para makakita ta or makita na to kung unsa ang mga ginagamit sa crime or para ma-distinguish na to kung nabigi crime na naitabo or being committed based sa mga makita na to sa lugar. Second is to determine what method of operation the perpetrator may have used. So, ang crime search ginabuhat para makita na to kung unsa ang para mas ma-distinguish na to kung unsa gid ang gibuhat na mali sa isa ka perpetrator or ang nakasala. So, let's jump to different crime scene search method. First is strip method or line search method. Start along one side of the crime scene and walk in straight line across the area to be searched. Then return to the original side you started from and again walk across the search area but slightly above the previous line of the search. So, diri daw is or diri sa line search method is mag-start ka, mangita kag asa ka magsugod, example na ka sa kwarto, so magsugod ka dapit sa sira dito nga side, dito nga wall, dito ka mag-start, then mulakaw ra jud kag straight to watch everything nga naa dira sa crime scene until makaabot na ka dito sa pika side. And then balik na pug ka sa imong katong imong isugdanan, maura gyapon imong giagian, straight na gyapon ka, pero mag-start again ka pero above na gamay sa imong gi-start ganina. Then maura na to magsugod na pud kag search and dito matawag na to siya nga strip method or line search method. Maglakaw ra jud kag straight ha. The second is double strip search method. Dire ang double strip method is modified version sa line search, but dire ang imong button sa double strip method search is mag-walk ka vertically sa pinakauna nimong walk na mag-search ka, like sa strip method vertical pa ka sa first na two walls, then sa pangkaduha na nimo din dire sa double strip method is dito na po ka sa pikas na maka-form na po ka horizontal. Kung balik, kung horizontal ka sa pinakauna, vertical ka sa next, balid, dili na ka mo balik dito sa pinakauna nimong kan. Kung bali, ikontra-kontra na nimo ba, maporma rin kag cross sa kwarto, kung kwarto man galing ang nabuhatan sa crime. The third one is zone or section method. This method divides the scene into equal zone. One searcher is normally assigned to each sector with responsibility
for all that occur in the scene. So diri sa zone method and sector method is dili na ka medyo dagan-dagan na mo diri kung depende sa i-assign. So na specific nga ma-assign na ka, like nasa kwarto ang pangitabo sa crime. Then dira nga side ka na dapit sa sira, mag 4x4 ka dira na lugar, dira na imuha ng i4x4 dira, then imuha dira ka nga assign, so dira rin ka mag-focus. Then sa tapad na po di mo napoy ka 4x4 drag box na dira po siya naka-assign. So this is the zone or sector method. Bali na namoy kanang kamo mag-focus na mo kung asa gid mo i-assign nga lugar. Example, dira ka nga side, dira na nay mga lamisa, imuha na dira, mo na sector method. So ambak na sa wheel method. The searchers gather the center of the scene and move out in this spool like direction. The obvious draw marks in this method are the possibility of ruining evidence when gathering all the center and every increasing distance between the searcher as the investigator moves onward. So, diri sa wheel method is mag-gather mo sa pinaka-center. Then, mag-form mo og murag kuan, kaning ginaingon na spool. Magtuyok mo dira na taman sa kuan. Pero, kaning method is na possibility nga maka-ruin sa or makadaot sa or makabungkag sa evidence nga naa dira. Like unsay forma na gid ana nga example na evidence dira nga na pwede na niya matandog kay mutuyok mo na sila, tuyok ba murag spiral mangguri tawag ana o kana tuyok, dili na siya katong strip or double strip method nga straight ra kalakaw balik na bugka pikas side na buga straight na kalakaw kani kay tuyok na siya taman sa malibot gyud niya ang kwarto kung kwarto man galing ang nahitabuan sa crime. And then ambak ta sa dire mao na ni the fifth one is spiral method. Usually begin from the outer perimeter of the scene, moving inward in a constricting circular fashion. So diri sa spiral method, so like kwarto ang nahitabuan, sugod ka sa sira, matuyok nimo ang pikas side na pugana, tuyok spiral, mo ginatawag na spiral. So from the word spiral, mo na imong baton while lang searching ka sa inside the room na nahitabuan sa crime. And now, ambak ta sa crime scene photography. Photography should be conducted before anything else is done to the crime scene. All evidence is flagged or so diri daw sa crime scene photography, photograph should be conducted before anything else is done to the crime scene. So ang photography is mag-photograph na ka before pa naay mga mahilabtan dira nga kwan, pag-abot yun or pag-kwan sa investigator, mag-photograph na gina siya. So asa naka-intact ang mga evidences like knives, kung knife man ang gigamit. So pag-kwan na picturean gina siya dira before na siya i-seal, diba? Ito man ang ipang kwan seal or ato na ipang sulod sa kanang katong bag na para dito matipok ang evidences. Then all evidence is flagged or marked before being photographed. So diri nga line is or diri nga part is before po daw mag-photograph is naka-mark na or flag, bali nanay sign dira nga number 1 ni or letter A ni mao ni ang body, number 1 ni mao ni ang knife nga naay blood dira. But nga nagkatong murag sign nga naay numbers, naay letter baka letter for the body, and 1 is katong objects na gigamit or knife ba dira ang tawag na to ana, kung knife ang evidence. Before mag-photograph daw nakakuha na siya to naay sign, then gisirkula na siya, ginasirkulan na usually ginakita na to sa mga crime, di ba, crime scene na gisirkulan ang kuan knife, mao na siya, then ay nakabutang na katong murag sign nga number 1 ana.
There are two general methods of photography. First is overlapping, which is a series of photos taken a circular or clockwise direction. Overlapping it slightly to show the overall scene. So diri daw is this is the first general method of photography, overlapping. So mag-take daw picture is medyo kuan siya overlapping sa kuan kanang murag imbis wala kwarto apilon gina wide kayo pagkakuan niya pagka-picture nga naay mga uban nga makita nga medyo dili na kayo part sa kuan sa crime ana. Then next is the progressive, which start from a fixed point photographs each piece of evidence as the photographer moves towards it and progressively gets closer in the picture. So dire is kanang di ba ang pinakauna ato kay overlapping ito kita pa tanan ang dingding sa kwarto. Pag-abot sa pag-abot sa progressive is kanang murag ka-try na taan nang mag-picture ta nga picture dire din magkaduol o mao na ilang buhaton kana. Pinakaunang picture is kanang like anang nag-ambak ka. Pinakaunang picture kay nian ihunat pa ka. Ang pagkasikan picture kay nakalupad na ka. Ang third picture is nakasalan na paglayat nimo inana ang quantity sa second na progressive sa general methods of photography. And rough sketch is the sketch made by the investigator at the crime scene, which is a full of important details but without the scale of proportion. This is used as basis of the finished sketch. So diri nanata sa general kinds of sketch. So ang first daw is rough sketch. Dili sa rough sketch is ang rough sketch is medyo dili pa kay siya inana kanindot sa pagka-drawing but nanadira ang intact nga pinakaunang drawing na sa kay mo pag-abot yun sa sketcher mao na ginayang gibuhaten pero dili pa kay siya ingon nga detalyado kayo bali kung asa pa nakabutang ang mga gamit mao na asa ang knife nakakuan asa nakalan asa ang mga evidences na naka-intact dira nga kuan lugar. Then ambak ta sa finished sketch is the sketch with a scale of proportion and drawn by the draftsman which can be used for court's presentation. Diri sa finished sketch is makita na nato ang mga scale mga sizes sa knife kato tong ingon ako ganina makita na dito sa finished sketch og makita na to mga sizes unsa kataas pod ang knife na gigamit ana kung unsa may naadira nga butang. And then kani siya final sketch is mao na din ni ang atong i-kuan sa court na evidences. Kumbaga mao na ni atong i-present sa court nga presentable lagi kay siya kay finish na siya na siya mga sizes na siya mga unsa kadako ang kwarto dire. Kumbaga kuan mura na siya kanang intact na ba na kumpleto na gid ang tanan kaysa sa rough sketch nga kato dinalian pa ang drawing wala pa mga sizes pero naka-intact yapon ang asa mga butang na gigamit ato na crime. So rough sketch and finished sketch is requested by the court shall be presented by the draftsman to clear doubts of the jury. So mao ni kanang para gina-present gini siya ang rough ug ang finish kung ilalang i-compare kung para maka-clear sa mga doubts sa mga jury sa mga lawyer or kanang kuan to dira nga mo judge sa to ang case. Kay sometimes sa picture man god kay basin dili tugma ang pagkuan sa photographer nga dito daw nakabutang ang kuan pero sa sketch kay lahi day o mo na kailangan jud kay na siya pod ang rough ug ang finished sketch.